Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 35 gamit pandigma isinuko sa dalawang bayan sa Maguindanao. Halos 100 stilt houses sa Basilan na sunog. 7 sa bawat 10 Pilipino naniniwalang panunuhol ang most common form ng korupsyon sa bansa ayon sa Okta Research. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Umabot sa 35 na iba't ibang uri ng armas at kagamitang pandigma ang voluntaryong isinuko sa mga tropa ng 1st Mechanized Infantry Battalion sa magkahiwalay na bayan ng Talayan, Maguindanao del Sur at Talitay, Maguindanao del Norte noong February 16. Ayon sa ulat, 17 armas ang isinuko sa Talayan habang 18 naman sa Talitay na karamihan ay mga high-powered firearms. Tinanggap ang mga ito sa pangunguna ng Battalion Commander bago formal na itinurn over sa 601st Infantry Brigade sa presensya ng PNP at mga lokal na opisyal kabilang ang mga alkalde ng parehong bayan. Sa bawat armas na isusuko may kapalit na kabuhayan mula sa lokal na pamahalaan. Kinilala naman ng militar ang naging kooperasyon ng mga LGU sa pagsulong ng kapayapaan, seguridad at kaunlaran. Halos 100 tirahan ang apektado ng sunog na sumiklab sa barangay Diqui, Isabela City, Basilan nitong February 15. Batay sa datos ng Disaster Assistance Family Access Card, umabot sa 63 bahay ang tuluyang nasunog at 30 ang bahagyang napinsala na nakaapekto sa 487 na individual. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng nagsimula ang apoy sa pagsunog ng basura at inabot ng mahigit 1 oras bago naupula ang sunog. Wala namang naitalang sugatan at tinatayang higit 520,000 pesos ang naging pinsala nito. Patuloy din ang pamamahagi ng family food packs at cook meals sa mga apektadong pamilya. Kasabay nito nanawagan ng tulong at donasyon ng LGU para sa mga apektadong residente. Mayorya ng mga Pilipino ang naniniwala na ang bribery o panunuhol ang pinakakaraniwang uri ng korupsyon sa bansa. Batay sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research, 73% ng mga respondent o 7 sa bawat 10 Pilipino ang nagsabing ito ang pinakatalamak na anyo ng katiwalian. Sumunod ang mga irregularidad sa paggamit ng public funds na may 66% habang ikatlo ang vote buying na may 62%. Nasa ika-4 ang slow justice na may 54%. Gayunman sa mga lugar sa Visayas at Mindanao, lumabas na ang vote buying ang ikalawang itinuturing na pinakakaraniwang uri ng korupsyon. Ang survey na kinomisyon ng Office of the Ombudsman ay isinagawa noong December 3 hanggang 11, 2025 sa 1,200 adult Filipinos. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.